Magandang araw. Maari nga bang mawala ang kaligayahan sa buhay ng isang tao? Ito ang katanungang sasagutin ng ating kwento ngayon. Dalawang magkapatid lang sina Happy. Siya ang bunso at si Vincent ang panganay. Napalaki sila ng mabuti at maayos ni Loring at Ponso, ang kanilang ina at ama. Payapa at masaya ang kanilang pamilya. Makikita sa kanila ang pagtutulungan. Kapag walang pasok sa eskwela, tumutulong si Happy sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. At si Vincent naman ay tinutulungan si Ponso sa pagmamanage ng kanilang talyer. Isang gabi, habang naghahapunan, ay kinausap ni Ponso ang kanyang pamilya. Uuwi ako sa probinsya namin, Loring, mga anak. Sabi ni Ponso, sabay tiningnan ang asawa at mga anak. Nagulat naman si Loring. Ano naman ang gagawin mo doon, Ponso? Bakit ka uuwi? Sabi niya na huminto ng bahagya sa pagkain. May bibili sa lupang ipinamana sa akin ni Tia Kunching, kaya dapat na naroon ako. Kaya, Vincent, ikaw na muna ang bahala sa talyer natin, ha? Dugtong pa ni Ponso na tumingin naman kay Vincent. Opo, Itay. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. At ako naman po ang tutulong kay Inay, Itay. Nakangiting sagot naman ni Happy, sabay tumingin sa ama. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo doon, ha, Ponso? Kailan mo ba balak umalis? Sa makalawa sana. O siya, sige. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Pagtatapos ni Loring na muli nang bumalik sa pagkain. At sumapit nga ang araw ng pag-alis ni Ponso. Huwag mong pababayaan ang sarili mo doon, ha, Ponso. Sabi ni Loring habang tinitingnan ang mga dalang damit ng asawa. Taong ito. Oo, hindi naman ako magtatagal doon. 1 linggo lang ako doon. At pagkakuha ko ng pera ay uuwi na ako agad. Sagot naman ni Ponso na napangiti pa. Kailangan natin ng perang yun para sa pag-aaral ni Happy. Nauunawaan ko, kaya naman hindi kita pinipigilan. Sagot naman ni Loring sa asawa. O siya, halika na, nang maihatid ka na namin sa pier. Sabi pa ni Loring at hinawakan na ang kamay ng asawa. Inihatid nga nila si Ponso sa pier. Bagamat 1 linggo lang, malungkot pa rin ang kanyang pamilya. Ngayon lang kasi mapapalayo si Ponso sa kanila. Ganun pa man ay sinikap namang aliwin ni Happy at Vincent ang kanilang ina. Ang hindi nila alam, yun na pala ang huling kita nila kay Ponso. Dahil sa kasamaang palad ay lumubog ang sinasakyang barko ni Ponso nang pauwi na ito sa kanyang pamilya. Kaya bangkay na siya nang makita ng kanyang mag-iina. Ponso! Ponso, asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan, Ponso? Lumuluhang hagulgol ni Loring habang nakahawak sa kabaong ng asawa. Sana pala, hindi na lang nagpunta si Itay sa probinsya. Sana buhay pa siya ngayon. Luhaang sabi naman ni Happy. Huling pagsasama-sama na pala natin nung ihatid natin si Itay sa pier. Lumuluha ring bulalas ni Vincent. Ngayon ay sa kanya nakaatang ang responsibilidad para sa kanilang pamilya. Matapos mailibing si Ponso ay si Vincent na nga ang nagpatakbo ng kanilang talyer. Tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral. Kailangan niyang magtrabaho ng gusto para kina Loring at Happy. Nakakalungkot naman, kuya. Dahil sa nangyari kay Itay, naghihirap tayo ngayon.
at nahinto ka na rin sa pag-aaral. Naluluhang sabi ni Happy habang nakaupo sila ni Vincent sa tarangkahan ng kanilang bahay. Hindi bale, Happy. Makapag-aaral din ako pagkatapos mo. Kaya ikaw, mag-aral kang mabuti ha. Bila ni Vincent sabay haplos sa buhok ng kapatid. Nangako naman ng dalaga na hindi magpapabaya sa pag-aaral. Ngunit wari ay hindi pa tapos ang pagsubok sa kanila sapagkat tila hindi na kaya ni Loring ang pagpanaw ni Ponso. Nagkasakit ito at makaraan ang ilang buwan na gamutan ay pumanaw din. Kaya sa loob ng 2 taon ay 2 mahal sa buhay ng magkapatid ang pumanaw. Labis na ikinalungkot ni Happy ang pangyayaring yun. Nung una, si Itay. Ngayon naman si Inay. Paano na tayo ngayon, Kuya? Lumuluhang sabi ni Happy kay Vincent. Noon ay nakatayo sila sa tabi ng kabaong ng ina. Napakasakit din sa akin ang pangyayaring ito, Happy. Pero ipinangangako ko sa iyo, hindi kita pababayaan. Pagtatapusin kita ng pag-aaral. Lumuluhang bulalas naman ni Vincent sa kapatid. Pero mahirap ang kurso nursing, Kuya. Magastos. Hindi natin kaya. Ihinto na lang ako. Sagot naman ni Happy. Hindi. Ituloy mo ang pag-aaral mo. Akong bahala. Magsisikap ako para sa iyo. Pilit na pagpapakatatag na pangako ni Vincent. Kahit na nga ang totoo, dama niya ang hirap ngayon sa kanyang balikat. Ano pat ang dating maligayang tahanan ni na Happy ay nabalot ng kalungkutan mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Naging mahirap din ang pagdadala ng buhay para kay Vincent. Nalugi ang kanilang talyer at nagsara ito. Kaya upang mabuhay sila, napilitan siyang mag-sideline bilang construction worker sa isang ginagawang building. Ngunit ang masakit, nahulog ito habang nasa 2nd floor ng ginagawang building, na naging dahilan naman upang maputol ang kanyang isang binti. Ganun na lang ang panlulumo at pagluha ni Happy. Bakit nangyari sa amin ito, Aling Benita? Bakit po? Sabi ni Happy habang nasa ospital sila ni Benita. Si Benita ay kanilang kapitbahay at kaibigang matalik ng kanilang mga magulang. Tatagan mo ang loob mo, Happy. Ngayon kahigit na kailangan ng iyong kuya. Payo naman ni Benita habang nakaupo sa tabi ng dalaga. Hinaplos pa niya ang likod nito. Ngayon, tuluyan na po akong mahihinto sa pag-aaral. Kailangan kong magtrabaho para po mabuhay kami ni Kuya. Ang problema ko pa, hindi ko po alam kung paano tatanggapin ni Kuya ang kanyang kapansanan. Tutulungan kita sa pagpapaliwanag sa kanya. Basta, tatagan mo lang ang loob mo. Pagtatapos ni Benita at pinahid pa ang mga luha ng dalaga. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa si Vincent nang malamang putol na ang isa niyang binti. Hindi mo dapat pinayagang putulin nila ang binti ko, Happy. Hindi dapat! Lumuluha at galit na sabi ng binata. Naikuyong pa nito ang kanyang mga palad. Huminahon ka, Kuya. Ang mga doktor mismo ang nagsabing kailangan gawin yun para mailigtas ka sa kamatayan. Lumuluha ring sagot ng dalaga sa kuya. Paano na ako magtatrabaho ngayon? Inutil na ako. Inutil! Sigaw pa ni Vincent. Natagalan bago siya mapahinahon ni na Benita at Happy. Nang makalabas na ang binata sa ospital, sinimulan na nga ni Happy ang maghanap ng trabaho. Si Benita naman ang tumitingin sa binata kapag wala siya.
Dahil 1 taon pa lamang ang natatapos sa kursong nursing, gustuhin man niyang magtrabaho sa ospital ay hindi niya magawa. Sa halip ay tinanggap niya ang alok sa kanya na maging sales lady ng isang mall. Sa isip niya, bahala na. Ang mahalaga, may trabaho siya. Salamat naman sa Diyos at may trabaho ka na. Natutuwang sabi ni Benita kay Happy. Bahagya pa niya itong nayakap. Pipilitin ko pong makaipon, Aling Benita. Kahit medyo matagalan, basta maibili ko po ng artificial leg si Kuya. Nakangiting sabi naman sa kanya ng dalaga. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Happy. Nagtatrabaho siya habang inaasikaso ang kanilang bahay at ang kuya. Mabuti na nga lang at naroon si Benita upang alalayan siya. Aalis na ako, Kuya. May inihanda na akong ulam dyan. Kumain ka na lang kapag nagutom ka, sabi ng dalaga kay Vincent habang paalis na ito patungo sa trabaho. Salamat, Happy. Pasensya ka na. Nagiging naabala pa ako sa iyo. Malungkot namang sagot ni Vincent. Ano bang salita yan, Kuya? Kasi naman, sa halip na akong tumulong sa iyo, ako pa ngayon ang tinutulungan mo dahil may kapansanan na ako. Kuya, huwag mo sanang isipin na abala ka sa akin. At saka, huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon, maibibili rin kita ng artificial leg. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Kuya. At inuulit ko, huwag mong iisipin na abala ka sa akin. Kasi ikaw ang dahilan. Kaya hinahangad ko pong mabuhay. Naluluhang pagtatapos ng dalaga. Marahan na siyang tumalikod sa kuya at umalis ng bahay. Pilit pa rin niyang pinatatatag ang kanyang kalooban. Kahit na nga, halos wasak na ang kanyang puso. Pakiramdam niya, wala na ang kaligayahan sa kanyang buhay. Dumating din ang panahon na sa sobrang hirap ay nagkasakit si Happy. Ngunit inilihim niya ito kay Vincent. Uminom siya ng gamot sa lagnat nang hindi nito nalalaman. Ayaw niya kasing sa kawalan ng pag-asa ay makaisip na magpakamatay ang kanyang kuya. Alis na po ako, Aling Benita. Oh, magaling ka na ba? Opo. Hindi nga po nalaman ni Kuya na nagkasakit ako. Nakangiting sagot ni Happy kay Benita. Bakit naman hindi mo sinabi sa kanya? Ayoko pong lalo siyang malungkot. Siya sige. Kaya mo na. Ako nang bahala sa kuya mo. Lumakad ka na. Magiliw namang sagot ni Benita. Salamat po uli, Aling Benita. Kung wala po kayo, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Makararaos din kayo sa mga pagsubok na nararanasan ninyo. Magpapalakas naman ang loob ni Benita sa dalaga. Sa kabilang dako, dinala ni Astral si Sheila sa mall. Gusto niyang mag-enjoy ang bata, kaya naman dinala niya ito sa mall upang ibili ng lahat ng magugustuhan. Here we are, Sheila. Piliin mo na dyan ang lahat ng gusto mo at bibilihin natin. Nakangiting sabi niya sa anak. Hawak pa niya ito sa pulsuhan. Thanks po, Daddy Astral. Sagot naman ni Sheila na bagamat nakikita na ang mga laruan ay waring hindi pa rin masaya. Sir, ano pong hanap niyong laruan? Para po ba sa kanya? Nakangiti namang sagot ng papalapit na si Happy. Oh my God! Gulat na bulong naman sa sarili ni Astral. Mami! May Mami! Naiiyak naman sa tuwa na sabi ni Sheila. Ha? Hindi. Hindi ako ang mami mo.
No, you're my mommy. You're my mommy. Lumuluhang sabi ng bata at napayakap pa ito kay Happy. Sheila, hindi siya ang mami mo. Sales lady lang siya dito. Daddy Astral. Sagot naman ni Sheila na waring may naalala. Miss, pasensya ka na. Kamukha mo kasi ang mami niya. Okay lang po, sir. Kung gusto po ninyo, assist ko na lang po kayo sa mapipili ninyong laruan. Pagtatapos naman ni Happy at inasistihan na nga ang mag-ama. Para namang sumaya si Sheila ng mga sandaling yon. Pakiramdam kasi ng bata, kapiling niya ang kanyang ina. Kaya naman pinili niya ang lahat ng laruang magustuhan niya. Natuwa na rin si Astral. Kaya lang pagdating sa bahay, muling nalungkot ang bata. Sheila baby, dinner's ready. Malambing na sabi ni Astral sa anak. Umupo pa ito sa tabi ng bata. I'm not hungry, Daddy. Malungkot namang sagot ni Sheila. You're still sad. Is it because of the sales lady? She looks like my mommy, Daddy. Pero anak, di ba alam mo naman, matagal nang patay ang mami mo? Namatay siya nung 4 years old ka pa lang. I know po. Pero kamukha po kasi talaga siya ni Mami. Kaya nasyak po ako nung makita ko siya. Kala ko nga po, padala siya ni God para sa akin. Naiiyak pang sabi ni Sheila. Anak, may mga tao talagang magkakamukha. Paliwanag naman ni Astral. I want to see her again, Daddy. What? Sagot naman ni Astral. Please, Daddy. Let's go to her again. Naiiyak pang pakiusap ni Sheila. Samantala, ng gabing yun naman ay hindi dalawin ng antok si Happy. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang larawan ng mag-ama. Mukhang hanga din siya sa gwapong si Astral. Kinabukasan, maagang nagising si Happy. Kakaiba ito dahil may ngiti siya sa labi. Matapos asikasuhin ng kuya ay pumasok na siya sa mall. Siya ang pinakamaagang dumating ng araw na yon. Kinahapunan, ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang muling makita ang mag-ama sa mall. Pinakiusapan siya ni Astral na sumama sa kanila sa park. Mabuti na lang, maaga ang out ngayon ni Happy. Kaya naman pinagbigyan niya ang mag-ama. Nang makarating sa theme park ay hinayaan nilang maglaro si Sheila kasama ng mga batang naroroon. Naupo sina Astral at Happy sa isang bench na tanaw ang bata. Salamat at pinagbigyan mo ang pakiusap ko na sumama sa amin dito sa theme park, Happy. Nakangiting sabi ng binata sa dalaga. Naawa ho kasi ako kay Sheila, Sir Astral. Alam ko pong pakiramdam ng nawalan ng ina. Sagot naman ng dalaga sa binata. Happy, pwede bang Astral na lang itawag mo sa akin? 5 years lang naman ang tanda ko sa'yo eh. Isa pa, hindi mo naman ako boss. Nakangiti pa rin sabi ng binata. Nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya. Gusto ko lang naman na maging palagay ang loob natin sa isa't isa. Okay, sige, Astral. Ganyan. Alam mo, kaya kita'y sinama rito dahil may gusto sana akong ialok na trabaho sa'yo. Ha? Gulat namang sagot ng dalaga. Anong trabaho, Astral? Titriplihin ko ang sweldo mo. Pumayag ka lang na maging yaya ni Sheila. Ano? Kamukha mo ang mami niya at masaya siya kapag nakikita ka. At gusto kong manatili ang kaligayahang yon sa kanya. Kaya naman gagawin ko ang lahat
para mangyari yon. Pero ano bang nangyari sa mami niya? Pumanaw ang mami niya sa sakit na cancer nung 4 years old siya. Kawawa naman pala siya. Pero ang daddy niya, sundalo ang bayaw ko. Nagulat ang dalaga at sinabing, bayaw? Oo. Ate ko ang mami ni Sheila at ang bayaw kong sundalo ay namatay naman nung 2 years old si Sheila. Kaya sa akin na siya naiwan. Kaya naman inari ko ng anak ang pamangkin ko. Parang hinaplos ang puso ni Happy sa narinig kay Astral. Napakabait pala ng binata. Kaya naman napapayag siya nito sa kanyang magandang alok. Doon naman nalaman ng binata ang mga kalungkutan ng dalaga, maging ang problema nito sa kanyang kuya. Kaya naman nag-alok si Astral ng tulong. Total din lang ay magtatrabaho naman sa kanila si Happy. Ikinatuwa naman yon ng dalaga. Nang magsimula ng magtrabaho ang dalaga kina Astral, ay si Benita na ang palagi ang tumitingin kay Vincent. Labis namang ikinatuwa ni Sheila ang pagdating sa kanila ni Happy. Naging napakalambing niya sa dalaga. Naging maasikaso naman sa kanya si Happy. Bagay na hinangaan ni Astral. Minsan, dumalaw kina Astral ang kaibigan niyang si Joven. Ganun na lang gulat nito nang makita si Happy. Kaya naman, ikinuwento sa kanya ng kaibigan ang lahat. Ano? 50K ang sweldo ng yaya ng pamangkin mo? Ang mahal naman, bro! Gulat na sabi ni Joven. Napaayos pa ito ng likod habang nakaupo sa sofa. Well, I just wanna make sure na hindi niya iiwan si Sheila. Mahal na mahal mo talaga ang pamangkin mo, bro. Kaming dalawa na lang ang naiwan, Joven. Kaya naman gusto ko maging maligaya siya. Isa pa, hindi ordinaryong yaya si Happy. Kamukha niya si Ate Lucila. Kaya nga, nagulat din ako nang makita ko siya sa mall. Alam mo bro, may naisip ako para hindi na kayo iwan ni Happy. Sabi naman ni Joven na napangiti pa ng malapad. Ano naman yun? Ligawan mo siya. Paibigin mo. Kapag napasagot mo, di hindi na kayo iiwan. Sasaya na si Sheila makapag-aasawa ka pa. Pagtatapos si Joven na tumawa pa ng bahagya. Para namang nagningning ang mga mata ni Astral sa sinabi ng kaibigan. Ang totoo kasi, unti-unti na siyang nahuhulog sa dalaga. Hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi maging sa magagandang katangian na rin ng dalaga. Samantala, tinupad naman niya ang kanyang pangako kay Happy. Tinulungan niyang muling makalakad si Vincent. Nakakalakad ka na! Nakakalakad ka na uli, kuya! Naluluha sa galak na sabi ni Happy. Oo nga, Happy. Salamat sa iyo, kapatid ko. Tinulungan at pinagtiyagaan mo ako. Lumuluhang bulalas naman ni Vincent. Napayakap pa ito sa kapatid. Si Astral ang mas dapat mong pasalamatan, kuya. Siya ang bumili ng artificial leg mo. Gusto ko siyang makita. Gusto kong magpasalamat sa kanya. Parating na sila rito, kuya. Kasama ang alaga ko, si Sheila. Maya-maya pa ay dumating na nga sina Sheila at Astral. Nagkamayan ang mga lalaki. Masayang-masayang pinasalamatan din ni Vincent si Astral. Pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang mga dalang pagkain ni na Astral. Lalo namang napamahal si Astral sa dalaga. Ang hindi niya alam, ganun din ang nadarama ng binata para sa kanya. Palihim nilang tinitingnan ang bawat isa. Minsan, nahuli ni Sheila na tinitingnan ni Astral si Happy. Nakadama ng hiya ang binata sa pamangkin. Oy, si Daddy. Tinitingnan ng secret si Mami Happy. Tumatawang panunukso ni Sheila sa nakilalang ama. Hindi naman makakibo si Astral. Nahihiya ito sa bata. Dapat po kasi
gawin nyo na yung suggestion ni Tito Joven. Paano mo nalaman yun? Nagtatakang tanong ni Astral. Narinig ko po yung usapan ninyo, pero hindi ko naman po sinasadya yun. Sige na po, Daddy. Kahit Mami happy na, para hindi na po siya mapunta sa iba. Pambubuyo naman ni Sheila kay Astral. Dahil doon, isang plano ang naisip ng binata. Dinala niya sa kanyang farm sina Sheila at Happy. Tingnan mo si Sheila, Astral. Parang walang kapaguran. Laro ng laro. Mukhang nag-i-enjoy siya rito. Nakangiting sabi ng dalaga sa binata. And it's because of you, Happy. Muling na-appreciate ni Sheila ang magagandang bagay sa paligid mula nang dumating ka. At ganun din naman ako. Sabi ng binata na nakatitig sa mga mata ng dalaga. Para namang bumilis ang tibok ng puso ni Happy ng mga sandaling yun. Anong ibig mong sabihin, Astral? Nagtatakang tanong ng dalaga. Dati, puro negosyo lang ako. Pero mula nang dumating ka, nagkaroon ng ibang kulay ang paligid ko. Naging masaya ako hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na nahuhulog na sa'yo. I love you, Happy. Pagtatapat ng binata na napahawak pa sa kamay ng dalaga. Halos hindi naman makapagsalita si Happy sa narinig. Malakas na malakas ang tibok ng kanyang puso. Astral? Tanging nasabi lang niya. Sana, hayaan mong patunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko. Hayaan mong pasayahin kita. Katulad ng pagpapasaya mo sa akin at kay Sheila. Patuloy pa sa pagtatapat ni Astral. Pilit namang pinipigilan ni Happy ang kanyang mga labi dahil gusto nang sabihin nito ang sigaw ng kanyang puso na mahal din niya ang binata. Mami Happy, answer my daddy na po. Sabi naman ni Sheila na nasa likuran na pala nila. Sa lalim ng pag-uusap nila, hindi nila namalayan na nasa likuran na pala nila ang bata. Sige na po, Mami. Answer my daddy na po. Para maging mami ko na po kayo talaga. Love niyo rin naman po siya, diba? Nakangiti pang patuloy ng bata. Hindi na nga nakapagkaila pa si Happy ng mga sandaling yon at kanyang tinanggap ang pag-ibig ng binata. Ang binatang nagpatunay na hindi nawala ang kaligayahan sa kanyang buhay. Nang malaman ni Joven ang magandang balita ay, wow! Ginawa mo talaga ang suggestion ko, bro, ah. Niligawan at pinaibig mo si Happy. Natutuwang sabi ni Joven sa kaibigan. Ginawa ko yon dahil noon pa may damdamin na ako sa kanya. Wala pa nga lang akong lakas ng loob na magtapat. Nakangiti namang sagot ni Astral. Thank you po, Tito Joven. For what, Sheila? For a good suggestion to Daddy. From now on, I will have a mommy forever. Sayang pagtatapos ni Sheila. Oo nga. At sa ending, lahat kayo happy. Pagtatapos naman ni Joven at marahan nang ininom ang juice na inihanda para sa kanya. Makalipas ng 6 na buwan ay ikinasal na nga sina Happy at Astral. Ganun na lang ang tuwa ni Sheila. Ngayon ay meron na siyang mommy at daddy. Higit naman ang kaligayahan ng mag-asawa. Maging si Vincent na kapatid ni Happy. Sabi niya sa sarili, sa wakas ay natapos din ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Sa isang hotel sa Boracay, nag-honeymoon ang mag-asawa. Anong iniisip ng asawa ko? Malambing na sabi ni Astral sabay yakap sa likuran ng asawa. Noon ay nasa terrace sila ng hotel na kanilang tinutuluyan at nakatitig si Happy sa mga bituin sa langit. Naisip ko lang ang buhay ko. Noon akala ko, hindi bagay sa akin ang pangalan Happy.
Kasi naman ang lungkot ng buhay ko. Napapangiting kwento ni Happy kay Astral habang umupo na ang lalaki sa tabi ng asawa. Akala ko pa nga, nawala na ang kaligayahan sa akin dahil sa pagkamatay ng parents namin ni Kuya, tapos nagkaroon pa siya ng kapansanan. Pero dumating ka at pinatunayan mong mali ang iniisip ko. Patuloy pa ni Happy. Dahil hindi naman talagang nawawala ang kaligayahan sa puso ng tao. Maaring nababawasan lang ang intensity nito kapag nasa panahon tayo ng pagsubok. Pero bumabalik din at lalo pang tumatamis tulad ng moment natin ngayon. Nakangiting pagtatapos ni Astral sabay masuyong hinalikan ang labi ng asawa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.